Ngayon, nakakabuisit pag nanood ka ng mga balita. Lalo na pagkatungkol dun sa hearing, sa flood control. Walang kakwenta-kwenta. Alam na ng taong bayan kung sinong may kasalanan. Kasi araw-araw sinusubaybayan ng maraming Pilipino ang mga nagaganap diyan sa loob ng Senado sa tuwing may hearing o usapin tungkol diyan sa anomalyang flood control na yan. Maging doon sa mga congressman sa Kongreso. Alam na ng taong bayan kung sinong may kasalanan. Nakakabuisit lang. May mga taong nariyan. Pinagtatakpan nila kung sinong may sala. Mga utak pagi itong mga ito. Isipin mo, pagtakpan nila yung mga taong kumasta ng pira ng bayan. Hindi man lang iniisip ang maraming Pilipino na nagtitiis, nagtsatsaga, nahirapan, kahit tagutom, nagtitiis. Kaya kayo ibinuto, kaya kayo inilagay dyan para paglingkuran ng bayan, para ayusin ang lahat ng kusot, ituwid ang lahat ng pagkakamali. Hindi kayo nariyan para magpasikat kayo. Hindi kayo nariyan para mangurakot kayo. Dapat walang kinikilingan ng batas. Walang pinoprotektahan. Kung sinong may sala, panagutin. Si Pangulong Duterte nga, totoo wala naman siyang ginawang kasalanan dahil may babala yun bago nangyari ang lahat ng nangyayari doon sa drug on war. O maraming sumuko, maraming gumanda ang buhay. Pero yung mga nasawi, talagang matigas ang ulo. Lumaban, ayaw magbagong buhay. Naminsala pa ng ibang tao, lalo ng mga kabataan. Pinagkaisaha. Samantalang itong mga ito, bilyon, trilyon, milyon ang nilalamon. Tapos, baliwalain lang. Napakatindi itong mga ito. Kung sino yung may pakialam sa bayan, kung sino yung may malasakit sa bayan, siya pa yung kinukontra. Yung mga taong Pilipino na ang utak hipon,